Monica's POV. Monica immediately stopped when she saw a black sports car parked under the mango tree. Kanino naman kaya sasakyan yon? Alam ko ang mga sasakyang nasa rancho at ang isang to hindi pamilyar sa akin. May bisita ba kami? I asked myself about that. Sky! Mahigpit kong hinawakan ng renda bago hinila para huminto ang kabayo. At nang huminto'y agad ako bumaba upang suruin ang sasakyan. Hello? May tao ba dyan? Malakas kong tanong. Dahil tinted ang bintana, hindi ko alam kung may tao or wala. Hindi ko rin masyadong maaninag ang loob. Kaya naman nagmadali na lang ulit akong sumakay kay Sky at handa nang umalis. But I got shocked, as in really shocked, when Leonardo came out from nowhere. Yes, it's Leonardo. Umiinom siya ng sabaw ng buko sa lilim ng punong mangga. Anong ginagawa niya rito? Namamalik mata ba ako? Dahan-dahan kong pinalapit si Sky sa gawi ni Leonardo, but he turned around and still busy. Kaya mukhang di niya napansin ang presensya ko. Namamalik mata ba ako or binabangungot? Medyo napalakas kong tanong sa sarili ko na nakapagpaharap naman kay Leonardo. Pati siya'y nagulat nang makita ko. Nabitawan niya pa ang hawak niyang buko. Monica? Nananansang tanong niya. Tulad ko parang di pa rin siya makapaniwala. Leonardo, patanong ko ring sagot sa kanya. Parang sira lang. Ganitong-ganito yung mga eksena sa mga pinapanood ng kasambahay namin sa TV. He went beside me and held Sky's face. Did he know how to ride a horse? I bet not. Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Paano mo nalaman tong lugar ko? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Pero umisi lang ang binata at tumitig sa akin na para bang nakakita ng engkanto. Kala ko, sa TV lang makikita yung mga babaeng nakasakay sa kabayo. I got hypnotized by your beauty, love. Nakangiting saad niya. Hala, anong nangyari kay Leonardo? Uminom lang siya ng sabaw ng buko pati yata utak naging sabaw. Don't get me wrong. Nakasama ko na si Leonardo sa iisang bubong kaya nakapagtatakang kilos niya. Nasanay din akong sinisigawan at sinusungitan niya dati, kaya naman di talaga ako makapaniwala ngayon sa nangyayari sa kanya. But this Leonardo beside me right now was different. Parang maamong tupa na hindi makabasag pinggan. Kulang nga lang alay ng mga bulaklak, lalo na sa kamahang-ana na kakabadha sa mukha niya ngayon. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Muli kong giit sa kanya. Kasama ko si Bella pero iniwan niya ako. Sumama siya kay Tata Kadjo. Sa lahat ng tanong mo, si Bella lamang ang tayong maisasagot ko. Kaya mas mabuti pa siya na lang ang tanungin mo. Mahinang sagot ni Leonardo. He looked at Sky and pointed Sky's back. Can I ride? Pagod na talaga ako at masakit na rin ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung makaya ko pa maglakad ng ilang minuto. Marahang tanong niya pa. Halata nga sa kanya ang pagod. Halos maligo na rin siya ng sarili niyang pawis. Kapansin-pansin din ang damit niya. Bakit baliktad? Nagtataka pa rin ako sa lahat ng sinasabi ni Leonardo. Ang bahaging to kasi ng asyenda ay ang lugar kung saan tinatawag nilang kuprahan. Kung mula sa Karatula hanggang sa Lagsangang Daan, dapat ay kumaliwa para marating ang rancho namin. Kung kasama niya naman pala si Bella, bakit napadpad sila dito sa kuprahan? Hindi kaya naligaw ang bruha? I bet that's your car? Tinuro ko ang sasakyan niya ng parada sa gilid ng punong mangga. What happened? Dagdag kong tanong sa kanya. Tumirik, nabaluho kami sa maputik na daan at yon, kasalanan na magaling mong pinsan. She leads me in the wrong way. Kulot noong sagot niya. Sa sinabi niyang yon, masasabunutan ko si Bella mamaya pagdating sa bahay. Kinuwawa niyang baby loves ko. Mukha tuloy siyang daing na binilad sa isang buwan. Pero teka, di ba nga hindi pa kami dapat bati nitong bugok na to? Bakit bang rupok ko pagdating sa isang to? Kaya mo bang sumampa? I asked him while tapping Sky's back. I don't know but I'll try. Sagot niya naman, bago dahan-dahan sumampa. Mahigpit, hinawakan ko naman ang renda upang hindi dumikot at mabigla si Sky. Nang nakaupo na siya at mukhang komportable na, bahagya ko siyang nilingon. Kumapit ka. Giit ko at dahan-dahang hininang renda. Nagulat pa ako nung yumakap siya sa bewang ko at bahagyang sinandal ang mukha niya sa may bato ko. I can almost feel his warm breath
His embrace makes me shiver. Humigpit pang lalo ang yakap niya na dahan-dahan na naglalakad sa Sky. Tapos may sinabi siya na nakapagpawala ng hininga ko. Nakakapit naman ako eh. Mahigpit na mahigpit. Para di ka na ulit makawala. I miss you, Monica. Nang marating namin ang hanging bridge, bigla na lamang bumuhos ang ulan. Hindi naman makulimlim kanina pero bigla ang umulan. Inawakan ko na mahigpit ang renta ni Sky. Pinatakbo ng mabilis. Bago pa kami mabasa na sobra, gawa ng biglaan at malakas sa pagbuhos ng ulan. Wala nang silbi. Napatakbuhin ko na mabilis sa Sky. Basa na rin naman tayo eh. Ani Leonardo, sabay hampas ko sa likod ni Sky. Tama nga naman siya, pero mas mabuti na rin yung makarating kami kaagad sa bahay. Matapos ng ilang minuto, narating na rin namin ang bahay. Kinausap ko saglit si Tata Kadjo upang asikasuhin ang sasakyan ni Leonardo na nasa silong ng mangga. Habang si Leonardo naman, nanatili lang sa labas ng bahay. Dinadama pa ang buong lugar. Nang makapasok ako sa loob, nakita ko si Bella nakikipaglaro kay Oreo. Oreo is my golden retriever na halos hanggang bewang ko ang taas. Aba, ang maharot nariyan na pala. Saan ka galing at sinong kasama mo? Tanong ng pinsan kong si Bella na nakapamewang pa at akala mo walang kaalam-alam sa nangyayari. Nilapitan ko siya at bahagyang sinabunutan. Umamba naman ang suntok ang gaga. Nakala mo naman mananapak talaga. Bellamy, di ba may usapan tayo bago ko umalis? Ano nangyari at sinama pa talaga dito si Leonardo? Halos lumuwa ng mata ko sa panindilat sa kanya habang sinisinghalan siya ng mahina. Baka kasi kapag nilaksan kong singhal sa kanya, marinig pa ni Leonardo. Hoy, gaga, yung atabs mo halos nagmamakawa na sa harap ko para lang malaman kung nasan ka. Aarte ka pa dyan? Gustong gusto mo rin naman? Ano, naghagan ba kayo sa daan? Napakaharot nito. Sagot naman ng magaling kong pinsan. Kung di lang talaga kami magkadugo nito malamang, kanina ko pa ang yunudgod ang mukha niya sa putikan. Excuse me, can anybody lead me to the bathroom? I feel cold and I need to take a bath. Malakas ang tanong ni Leonardo na nakatayo na sa pinakapinto. Sabay naman kaming napatingin ni Bella sa kanya na nanginginig na. Di naman kami sobrang basa kaya nakapagtataka na nanginginig siya. I think I'm sick. Dagdag niya pa. Sa sinabi niyang iyon, nilapitan ko siya. Bahaga akong sinulat ang noo niya. Mainit-init nga siya. Pero na naman kayang malay ko mainit din naman ang noo ko. Sinamahan ko na lang siya sa isa sa mga silid dito sa bahay na katapat ng kwarto ko. At dahil nasa sasakyan na ang mga gamit nila ni Bella, pinahiram ko na muna sa kanya yung kulay pink kong oversized shirt na madalas kong pinangtutulog. Hindi ko lang sigurado kung susuotin niya ba yon, pero aarte pa ba siya? Mag-live show siya kung ayaw niyang suotin. Yun lang ang meron ako na sa tingin ko'y kakasya sa kanya. Kakausapin ko lang si Daddy. Feel at home. If you need anything, you can ask for helpers. Marahang saad ko sa kanya. He just nodded and went inside the bathroom. Paglabas ko ng kwarto ni Leonardo, dumiretso kagad ako sa study room. At nakita ko si Dad at si Bella na seryoso nag-uusap. Tito, alam mong hindi ako sumusunod sa mga patakaran at di nila ako kayang pamunuan ng anumang gusto nila. Ako kung sino ko at ginagawa ko anumang nais kong gawin, may pahintulot man or wala. Narinig kong sinabi ni Bella ang mga katagang iyon sa tatay ko. Napasutil ng ulo mo, ng pinsan mong si Monica. Pero ngayon alam ko na, naging mahigpit ako sa unika iha ko. I love my Monica and all I wanted is the best for her. She's the only daughter that I have after all. Seryosong sagot naman ng ama ko. Parang may pumiga sa dibdib ko na marinig ko yung sinabi ni Dad. Alam ko naman, kapakanan lang namin ang niisip niya to the point na nakakasakal na. But hearing those words coming from my dad, napangiti ako. Hindi naman niya kasi yun sinasabi. Lagi kasi silang abala ni Mama simula noon. Kaya naman wala silang oras para sa akin. At di minsan, di niya pa rin nasabi sa akin ng mga katagang iyon. Ngayon lang. Ngayon ko lang narinig yon. Hindi man lang niya lantarang sinabi sa akin, masarap pa rin sa pakiramdam. Kumatok ako sa pinto upang ipaalam sa kanila. Narito ako. At nang bumalik sila sa akin, agad na akong pumasok at lumapit sa kanila. Dad, gusto ko lang po ipaalam na may kasama si Bellang pumarito upang makausap ako. He is already inside the guest room.
Nananansya kong saad sa kanya. My dad's eyebrow rose as he heard what I say. Napayuko ako dahil sa biglang pagkunot ng noo niya. Kahit na nga ba narinig kong sinabi niya kay Bella kanina, nakakaramdam pa rin ako ng kaba, lalo na kapag tumaas or nalukot na ang kilay niya. He, agay? Kunot toong tanong niya. Lalo pa akong kinabahan nang tumayo siya at handa nang pumunta sa alinmang dito sa bahay. Dad, his name is Leonardo Servan. Pahabol kong sambit na tumalikod siya. Natigilan siya at biglang humarap sa akin nang marinig ang pangalang binanggit ko. The new owner of Trinidad's Import and Export? Manghang tanong niya. Tumango ako at bahagyang yumuko bilang tugon. Tito, mabait naman po si Leonardo. In fact, pinsan po siya ni Chad. Singit ni Bella para siguro mawala ang tensyon sa pagitan namin ni Daddy. I don't care if he's nice or not. I want to talk to him. The young man ate my whole company without blinking his eyes. Gusto kong malaman kung karapat-dapat pa siya para sa kumpanya. At makakatikim talaga sa akin yang si Ivan sa pagbebenta niya ng kumpanya ko. Sa sinabi niya ni Daddy at nagkatinginan kami ni Bella, di na kami nakapagsalita pareho ni Bella nang tumalikod siya at naglakad na palayo. At nang mawala na si Dad sa paningin namin, tinanong naman ako ni Bella, puno ng kalitohan at pagtataka sa mga mata niya. Who is Ivan? As in Ivan, Leonardo's friend? Baliwalang tumango lamang ako sa kanya bilang sagot. Nag-alala ako sa kung naman ang gagawin at sasabihin ni Dad kay Leonardo. Hindi ko na rin napansin ang pagtataka sa mukha ni Bella. Dahil ang buong atensyon ko ay nasa kung anuman ang magaganap sa silid na kinaroroonan ni Leonardo at Dad. Leonardo's POV. Hindi naman mapakali si Leonardo suot niya. Bukod sa sumama na rin ang pakiramdam niya, nagdadalawang isip siya sa itsura niya ngayon. Hindi ako komportable sa damit na pinahiram sa akin ni Monica. It's color pink. May malaking larawan ng aso sa harap nito. And even though it looks bigger, nagmukha pa rin hapit sa akin dahil di hamak na mas malaki ang katawan ko kaysa kay Monica. Suot ko rin ang kulay dilaw na pajamang pinahiram niya. At tulad ng pang-itaas ko, ang mga larawan din ng asong pajama. Maliit nga lang pero halos buong pajama ay meron. Daig ko pang suma na gustong kumawala dahil sa damit na pinahiram niya. I look gay? Di ko mapigilang kutyain ang sarili ko. Lalo pa na makita ko ang aking replika sa salamin. Pumunta ako sa kama at tumiga dahil sa totoo lang di maganda ang pakiramdam ko. Dahil siguro sa pagod at tinatapos akong biglang umulan at nabasa pa kami. Pakiramdam ko nag-init ang sulok ng mata ko at mainit din ang buong katawan ko. Nahihilo din ako. Nang ipikit kong mata at magpahinga, bumukas ang pinto. Akala ko si Monica pero nagkamali ako. So, ikaw ang Leonardo Servan na sinasabi ng anak ko, ang bagong may-ari ng kumpanya ko? Anong ginagawa mo rito at paano mo nakilala ang anak at ang pamangkin ko? Sulod-sulod na tanong sa akin ng kakapasok lang na lalaki. Sa tansya ko'y nasa edad 50 na siya o higit pa. Pero masasabi kong magandang lalaki siya nung kabataan niya. Kasing kulay at kamukha niya si Monica at kung tamang hinala ko, siya ang ama ni Monica. Good afternoon, sir. Yes, I am the new owner of your former company. Don't worry, I will take good care of it and I'm here because your daughter, Monica. Diretso at baliwalang sagot ko. Biglang kumunot ang noon niya na marinig ang pangalan ng anak niya mula sa akin. And what about my daughter? He asked. I came here because I want to see my Monica. I missed her so much and I wanted her back. Nililigawan ko ang anak ninyo pero may nangyari kaya siya nandito. Tinanong ko si Bella tungkol sa lugar na to at sinamahan niya ako. Patawarin niyo ako sa aking aksyon, sir, kung ito'y labag sa inyong kalooban pero hindi ko pinagsisihan ang paggawa ko. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Nakipagtitigan pa ako sa kanya para malaman niyang seryoso ko at hindi niya mababali ang desisyon ko. Kahit na nga bang totoo medyo kinakabahan ako sa kung naman magiging sagot o reaksyon niya sa mga sinabi ko. Idagdag pa ang bahagyang panginig ng katawan ko dahil sa hilo at panghihinang nararamdaman ko. Pakiramdam ko nga anumang oras bibigay ng tuhod ko. Kids this day, they were stubborn. You know that my daughter once engaged to my business partner's son. Pero tumakas si Monica at di namin matagpuan. Makalipas sa ilang buwan, dumating siya kasama ang kanyang ex-fiancé na nagyayabang sa bahay na to. Only to say ayaw na magpakasal sa isa't isa.
Sinabi ng anak ng kumpare kong may mahal siyang iba at di niya nakikita ang sarili niyang ikinakasal sa anak ko. Ang katapangan ng lalaking yon sa pagsasabi ng mga katagang yun sa mukha ko at sa harap ng anak ko. Mukhang seryoso siya sa babaeng kausap niya. Mahabang salaysay niya bago ko pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa at saka nagpatuloy. And now you're here. Came out of nowhere saying you wanted my daughter back? Why? Is she yours? Tanong niya sa akin bago nakipagtitigang muli. She doesn't say her yes yet but I'm willing to wait. And no sir, hindi ako basta maghihintay lang lalo pat alam kong maraming lalaking pa pwedeng magagusto sa anak ninyo. Sabihin niyo na sir ang gusto niyong sabihin pero walang makakasira sa mga desisyon ko. Kahit i-engage mo siya sa hindi mabilang na lalaki, hindi ako susuko. Hindi ako tatalikod at ipaglalaban ko siya. Mas lalong di ako manonood lang because I love her. Mariin at mahabang sad ko sa kanya. Habang sinasabi ko ang mga katagang iyon, tumayo ang ama ni Monica. Napahawak sa tiyan niya sa katatawa. But after that, he tapped my shoulder. Good luck then, young man. I trust my daughter but please keep her safe and make her happy every day. Let her taste the freedom she's longing for a long time. Love her because she deserves that. Seryosong sambit niya. Nilahad pa niyang kamay sa akin agad ko namang tinanggap. Don Juan Trinidad anyway. Call me whatever you want. Feel free to court my daughter but if you make her cry, there will be one hell to pay. One more thing. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago muling magtuloy. You look like Buddy in your clothes. After he said those words, he left. Nagtataka din ako sa sinabi niyang kamukha ko raw. Tatanong ko na lang kay Monica pagkatapos ko magpahinga. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, masasabi ko medyo nakakatakot si Don Juan sa una. Ngunit siya ay isang mapagmahal at responsabling ama para kay Monica. At sa tingin ko, tumaas ang kumpiyansa ko. Makakahinga na ako na malawag. Akala ko mapapahirapan pa ako na sobra. Ngayong napakahirap na landang tinaha ko makarating lang dito. But then, mali pala ako ng akala. With that thought in mind, I lay on the bed and closed my eyes as I feel my body burning. But still a happy smile appeared upon my face.